Yun, welcome everyone sa ating weekend charting part 1. Yun, sa pag-usapan natin ng inyong mga stock request no, sa ating Facebook group. Anyway, naalala ko lang no, last Wednesday may nagtanong ng AEB. Sabi natin mas maganda pa yung GT Cup at saka SM. No? And speaking of GT Cup at saka SM, last 3 days lang yun or 2 days. Ayun, no, umakyat na agad si GT Cup at saka si SM. SM nahihiya pang konti. Pero ayos din, no? Anyway, not recommendation. Due diligence nyo muna. Mabagal yan sila. Mabagal gumalaw. Yun. So, ito na ang inyong mga stock request, no? So, Facebook ulit tayo nag-poll. Share natin sa dalawang group. At pag gusto nyo sumali sa group, click the description below. Nandiyan ang link. Na-summarize natin ang inyong mga stock request. At ito na ang summary niyan. Ito yung mga i-chart natin ngayon. No? So, we have 12, top 12, AC, ASEN, Ali, SMPH, Converge, Globe. Maganda lahat yan. Second is goods din yung mga yan. SCCD, MC Keeper, Monden, Nickel, RCR. Yan. Sige, so start tayo sa ating charting. So, AC. Okay, so AC. Yan. So, maganda naman yung performance niya ngayong linggo. Oh. Ayan. Long-term downtrend. Haba-haba na yan, downtrend na yan. Ayan. Ayan. Mukhang nag-bottom out na siya dun sa ilalim na yan. Actually, nag-bottom out na siya talaga. Ayan. Sumisilip-silip na rin sa mga support level. Okay? So, ang ganda ng pagkaka-touch dun sa support. Touch, bounce, touch, bounce, touch, bounce, touch, bounce. So, this time, touch ulit. Most likely, may bounce. Yung lately niya na mga bounce is maliliit lang. Wala sa support hanggang dito sa gitna. Mga 7%. So, this time, we think na the same play, no? Ayun ang resistance sa 615 na resistance dyan. So, yan ang initial. Kung may position ka ni AC, ayan, medyo dyan mabigat ang bentahan yan. Next na bentahan yan is dito. Yun. Pag sinukat natin, anyway, AC is for long term, no? Hindi ka naman bibili ng AC na pwede rin naman na swing lang. Pwede rin. Ayan, downtrend pa to. Ayan pa si MACD, RSI. Nasa ilalim pa rin. Pero, breakout si RSI. At maganda naman yung chart niya nung Friday. Okay? Actually, maganda yan. Solid candle. At mukhang babasagin niya yung mga MAs. Resistance niya talaga ito. 600 above hanggang 617. Okay, so kung may AC ka, yan ang first resistance mo. Kung namili ka around sa support na 550, 12% maximum, no? Yun, AC. Check natin sa FA niya, AC, all goods, ROA, ROE. Siyempre, debt wala, maliit. Current is good. Book value is 673. Below book value si AC. It means sobrang cheap na AC. Okay. Ang kanyang PE is 9 times, 9.8 ang forward. Ang historical niya is 20. So, ayun, negative 2 SD. So, kung cheap ang usapan, ito na yung one of the cheapest conglomerates na quality. Iba yung value. Conglomerates value may mas cheap pa dito, pero in terms of quality, conglomerates or holdings, ito na si AC. All buys, 46% upside, target is 823. 823 sa long term. Ayan. Malayo pa. Okay? So, kung long term ka, dun ka mag-aantay. Kung short term ka, edi dun lang sa guhit natin.
no? Pwede rin kasing hindi tumama sa short term. Earnings below estimates, no? Below consensus. Pero let's see kung makakabawi sa second quarter. Ayun, that's AC. Next is ASEN. Ayun, namumula agad. So, alam mo na kung bakit pula rin ang chart. Diba? Sa power ng fundamentals. Okay? Talking about fundamentals, no? Dahil pinag-usapan natin ang fundamentals. Kung gusto mong malaman kung paano bumasa ng fundamentals, at kita nyo naman, no? Pag type natin ng stock code na ASEN, namula. So, pag check mo sa chart na ASEN, namula din. So, alam mo na agad kung bakit namumula. At kung alam mo na pupula yan, hindi pa bumabagsak yung chart, i-avoid mo na yan. So, kung gusto nyo matutunan kung paano tumingin ng mga ganyan at gumawa ng sarili nyo, nandito yan sa advanced FA course natin. Mag-i-start na yan on July 12 to August 2. No? So, nandito yan, no? Financial statement, ratio analysis, valuation, yan yung tatlong tungkol dito sa table na to. Pero hindi lang yan na makukuha nyo. Matututo pa kayo ng other theories like yung market theories, macroeconomics at index forecasting. Ito yung ginagamit natin sa market outlook. Diba sabi natin magbe-breakout si index ngayong linggo or last week. O yun, kaya nga siya nag-breakout. Diba? O dahil na-forecast na natin na magbe-breakout. So ito yun, forecasting using market theories and macroeconomics. Actually, itong dalawang to is pillars ng index forecasting. Ito naman ang gagamit mo sa financial statement mo sa pag-assess ng individual stocks. Ito, general market. Ito, individual stocks. At specific strategy. Ito, strategy na to. Paano pumulot sa ilalim? Anong technical setup? Diba? Ito naman is paano makapaldo sa rebalancing. At mayroon ka pang Discord access. So, sa Discord, last week, nagbigay tayo ng stock picks natin, no? At ano pa, kung hindi, ito, sinabi rin sa Discord natin na bumili na kayo, no? Or mag-accumulate na kayo. Diba? Not bad for 4 days or 5 days, 15%. No? Minsan lang yan. Minsan sa isang linggo. May picks. Minsan wala, minsan meron, minsan marami. Depende kay market. Pero pag meron, hindi tayo nauubusan. No? Hindi tayo nahuhuli. Okay, so yan yung premium access sa Discord. Okay, so pag kayo nag-enroll ngayon, mga 12 hours or 6 hours or message nyo kami, mabilis kayo makaka-join sa Discord agad. Kahit hindi pa nag-i-start ang enrollment. Kasi pag inantay mo yung enrollment, or yung June 12, doon ka lang, or July 12, doon ka lang papasok, no? Pero pag nag-enroll lang mas maaga, edi matik, pasok agad sa Discord. Edi mahaba yung exposure mo sa Discord, mahaba yung access. Edi madami-dami kang mahahabol na play, lalo ngayon, no? Medyo bullish. Medyo lang. Okay, so balik tayo kay ASEN. Yan. ASEN, alam natin lahat kung bakit bumagsak, di ba? Nag-offer ng SRO. Ulitin ko lang yung kwento para sa hindi may alam. Ang offer ng SRO is most likely 2.3 based sa assumption. Pero wala pang nire-release na actual. Ang sabi to be announced. So, basta pag may SRO, means weak. No, magiging weak yung stock. Kasi nag-aantay pa ng announcement. Pero yung 2.3 sobrang cheap na yan kasi at this level yan ay POPI. Hindi pa siya ASEN. Dito ba yun? Or hindi natin malaman na, limot na sa tagal na. Pero dyan yun, nagpalit yan ng pangalan. Ito, I think speculations siya na papasukin ni Ayala tapos nang nag-breakout. No, review na lang natin yung timeline. Pero most likely yun. Sabihin sa sobrang dami na-improve sa financial statement ni ASEN at bumalik siya dun sa pinakauna, it means sobrang cheap ni ASEN ngayon. Okay? So regardless na meron siyang tag ito, yung fundraising activity
So, tingnan din natin baka naman may impact sa kanyang valuation pero yun nga, no, may dilution yun, syempre SRO yun. Pero again, at this level, cheap na yan. Okay, makikita mo naman yan sa kanyang valuation. Ang kanyang PE is 9 times. Historical yan is 24, no? So, negative 2S din na rin halos yan. Ngayon, negative 2 na nga. Okay. At yun lang, dahil may SRO siya, dilution na konti. At hindi maganda ang performance niya ngayon. Negative. Yun din, hindi maganda ang rating sa kanya. Pero ang fair value niya pa rin ay nasa 4 pesos kasi nga cheap pa rin siya. Kaya lang kung ang dapat kasi mangyari is maayos niya tong earnings na to. No? At least mag-positive yan by second quarter. So most likely pag nag-positive yan, edi may chance to na umakyat na. Pero sa ngayon, hindi mababasag yung 230 dahil nandun yung possible SRO price. At the same time, i-defend yan ng book runner para makapag-offer sila ng mas mataas na SRO. Ang play nga dyan is dapat i-push pataas ng book runner para mabenta niya ng mataas din yung SRO. Kasi dapat yun ay below market price, no? So, let's say ang presyo ni ASEN is nasa, sabihin na natin nasa 3 pesos. Dapat ang SRO is discounted mga 250, 270, ganun. So, dapat ang trabaho ni Bookrunner is i-hold ang support at i-push para mabenta niya yung SRO niya ng medyo mababa. No? Kino-compute din kasi yung VWAP plus yung kanyang fair value or depende sa assessment ng external valuators, no? Yun. So, sa tingin ko naman is nagsusupport na yung kanyang 240 at most likely ay magre-range yan dyan. Yan, ito ang range. So, hanggat hindi pa kumikilos ang Bookrunner is dyan lang yan maglalaro sa level na yan. So, range trade for now, ASEN. Malaki-laki din, 11%. So, pwedeng kumita. Actually, nakabenta tayo dito sa 272. Yan, mga 270 nakabenta tayo dyan. Then, pwede nyo i-range yan dyan habang nag-aantay ng details at ng move ni Bookrunner. Nawala yung isa nating indicator dito. Okay, so wala talaga. Wala talagang lumalabas. Next. Okay, next natin. Ali. Okay, kita nyo na. Simple lang, di ba? Kapag green, puro green, makikita mo sa chart. Hindi yan si Ali. Di ba? So, yan ang power ng fundamentals. Yung sasabi ko sa inyo na kapag galing ka mag-fundamentals or kahit basic lang, no? Marunong ka lang bumasa. Alam mo na kung sinong may potential na umakyat. Hindi ka na mahihirapan maghanap ng watch list. Hahanapin mo lang yung mga ganyan, no? So, Ali. Technicals. Well, tagal ko lang sinachart to. At sinabi naman natin sa inyo na nasa support si Ali. And pwedeng i-accumulate nung panahon na nasa support pa siya dito sa level na to. At kung kayo naniwala, diba? Congrats, pero tayo bumili sa panic nung war, no? Nung US. At yun, diba? Not bad. Plus may net foreign buying na, so goods na yan. Positive. May nga lang, medyo malapit na rin, no? Abang-abangan nyo to. Baka mag-correct na. May konti pa namang upside. Siguro breakout yan dito. Tingnan natin sa Monday kung kaya. Plus yun, MA200 resist. Plus, dyan magkukonso yan sa bago resistance or support na 2580.
hanggang 27, no? So, most likely yun ang move niya. Kasi medyo overstretch na yung RSI. Bihira yaman yan bihira yan magbabad sa overstretch gaya no. Pag overstretch, correct agad. Overstretch or oversold. Overbought, correct. Overbought, yun. Laging ganun yan. Kada overbought, ikaw correct niya yan. At ngayon is medyo, medyo dikit na. So, tingnan natin, no? Kung may gas pa or mas maganda. Partial. Okay. So, next natin. Hindi pa pala. FA muna. FA, above consensus ang kanyang earnings. Slight. Pero goods pa rin given na pangit ang sentiment for properties pero na lampasan niya yung consensus. Okay. Plus, US about to cut this September or surprise baka July kung meron. Pero baka walang meeting ng July. Baka nga September kasi yun ang next meeting. 40% upside, target price is 36. No? So, accumulate entry buys. Siyempre, goods lahat ng ratios niyan and valuation. 13 times historical is 22. Oh, negative. Almost 1.5 yun. Around doon. Next natin, Ali. Another properties, SMPH. Oh, di ba? Green din. Green din lahat. SMPH. Ito na pala. So, SMPH nasa ilalim pa pero nag-bounce na. At again, same narrative like Ayala Land. Ang driver nila is rate cut. Hindi lang masyado kasing mabigat si SMPH kaya hindi pwedeng basta itulak kasi baka pumutok si PSE. So mabagal to. Okay? Yun ang sigurado. Mabagal yan pero consistent yan pag umakyat dahan-dahan lang. So hindi ito para sa lahat. Para lang to sa malalaki ang volume, malalaki ang portfolio na hindi kayang i-absorb sa ibang stocks dahil sa sobrang liquid or sa sobrang laki. At hindi naman sila ganun ka-liquid. Unlike this one na mabagal nga gumalaw pero liquid naman at kayang i-absorb yung portfolio nila. So para ito doon, no? Pwede rin sa mga position player, yung ayaw magbantay at busy. Yun, pwede rin dun. Nga lang, huwag ka lang maiinggit sa mga high flyers kasi maiiwan talaga to. Okay. So, wala pa masyadong bumibili. Ngayon. Locals pa lang yung pumapasok. Pero soon, no? Soon. Resistance yan. And then, may resistance din dito. Okay. So, yun. Okay, so that's SMPH. Above estimates, cheap, 48% upside, 36 and 3% yield. Not bad. Okay. Mas malaki ang earnings ni Ali. At mas malaki ang upside ni SMPH kasi ito umakyat na, ito hindi pa. Ayun. Next, Converge. Umulan pa. Ayun, Converge. Nag-bounce from the support. Parang isa to sa mga binili ni Sir Shane nung nag-deep at nagyaya siyang bumili sa PTS. Ayun, congrats, 11% na sila. Hindi ko to nabili dahil wala akong pambili. At fully invested na. 100% allocated na.
Parang nung ano nila 'to binili, nung FTSE yan dyan sa closing. Oh, di ba? Not bad pa rin. Yun ang problema sa PTS, maraming play ay naubusan ka ng BP, so hindi lahat ng play masabayan mo kasi nga wala ka ng pambili. Okay lang, at least yung hawak mo naman paakyat din naman. No? BP ang problema talaga dun. So ayan, mukhang paakyat to at mukhang pa taas pa. Ayun o, nag-correct lang and then bounce na. Resistance niya nandito sa 2140. Pero pwede pa yung umakyat ulit hanggang dun sa trend line. Mga 22. Check natin ang kanyang FA. Ayun, sakto. 22 ang kanyang consensus. Isang hold, 3 na lang ang buy. Maliit ng upside, 9% na lang. At outperform din gaya ni Ali at SMPH. At sa lahat ng telco, ayun o, telco, Glotel, siya lang yung magandang earnings, no? Siya lang yung mataas. Ito, negative 2, siya 18. Kaya, alam na, di ba? Outperform among peers. Anong peers niya? Yung dalawa. So, ganyan ginagamit ang FA. Kailangan mo talaga mag-aral ng FA, kaya mag-enroll na kayo kung hindi pa kayo marunong. Pwede kayong makinig sa akin, syempre, at sa aming charting. Pero, iba yung may confidence ka na alam mo yung ginagawa mo kaysa yung malay mo niloloko ko lang kayo pala. Or kaya nagkamali ako ng basa, no? Or may hindi ako na-factor in. Di nagkamali tayo, nadamay pa kayo. So, dapat own diligence, no? Alamin nyo rin talaga. Okay. Yan, kita-kits tayo sa FA. Kung limot nyo na ang FA, mag-enroll ulit kayo. Review, FA, asa na tayo? Converge, Globe. Yun, napag-usapan na rin lang si Globe, no? Ituloy na kay Globe. Ipasok ulit natin si Converge. Para may comparison, peer-to-peer. Hindi pala. Relative valuation, Globe. Ano nga ba yun? Globe nga. Si Globe, kaya mahina dahil 6% ang consensus pero 2% lang ang kanyang actual, so behind sa consensus yan. That's why binentahan. Pero cheap naman siya in terms of absolute valuation kasi historically siya is 12 times or currently 12 times, historical niya is 14, no? Slightly undervalued. Target price is 24, 44%, 2,400. Pero ang isa talagang nagpa-weak sa sentiment ni Globe is yung kanyang change in management. Kasi nung si Ernest Cupang nandito, open na sila anytime for IPO ng Mint. That's why marami ng pumosisyon. Dahil parang hindi naman excited yung new management na mag-IPO. Di yung mga nag-inventory, yung mga nag-ipon na institution, binenta. Ayun, kitang-kita, green. So, may nag-iipon na institution. Ayaw niyang mag-IPO. Hindi, sell sila. Ayun. At ang worst is halos, no? Halos basagin yung kanyang support. At actually, binasag na nga. Binalik lang. So, I think parusa yan sa bagong management dahil paasa, no? Pinaasa nila yung investor. I don't know kung babalik ba yan above. Bakit maganda ang earnings niyan at mataas ang yield niya na 6. Mas mataas pa rin si Tel. Kaya si Tel umaakyat, si Globe hindi. Kasi nga wala namang bad news kay Tel at mas maganda pa ang kanyang dividend yield. So, hindi kailangan umakyat para ma-maintain yung mataas na yield. Pero hindi rin dapat bumagsak. Unlike ito, nagbubutas. So, yung nagtatanong kung
Noon kasi nagtanong sila kung saan ang bilihan 'no, sabi ko sa 1.7 kung mag-ho-hold, eh, binasag. So, hindi 1.7 kasi binasag, eh. So, dapat 'yan ay mag-consolidate above sa 1.7. Yan. Okay naman yung pwede na rin i-consider yung 1.6 no. Pero di na yung butasin at mag-range siya dito. Yan. Dapat mag-range yan dyan. Pero baka sa inis ng mga nag-ipon ay basagin pa ulit. Pero bullish naman kasi. Ayun no, puro 52 or tawag dyan, oversold. Pero hindi pinapansin. Benta pa rin no. Ako no touch muna unless may news na kay Mint. May walang news kay Mint, wala. Or kung may rumors na, kahit hindi news no, rumors lang, eh mukhang wala. Kasi dapat may buyer na matino. Wala naman eh. So pass sa Globe. Yun, below estimate ng earnings. And may tatlong buy naman, may 6% yield. So far good. Basta magbasagin yung 6% or yung yung support na 1.6. Okay? So yun lang for Globe and for part 1. We're done. Thanks for watching. And hopefully makasama ko kayo ulit sa part 2. If you want to join our Discord naman ng YouTube subscriber, kwentuhan lang yun at walang masyadong event. Konting sharing lang. And you can click the join button here, subscribe ng YouTube. Okay? If you want to join sa official and most active Discord server, mag-enroll kayo as a student. Yung free is minimal lang ang access. Nasa student talaga ang premium. Okay, so kita-kits sa ating server at sa ating Discord official premium server, which is the TFT for student. Okay, and yun lang, kita-kits part 2.